Hello po mga kuya at mga ate, saan man sulok ng mundo. Welcome po sa ating vlog at for today's video, ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa alalayang agila. Ano ba itong alalayang agila? Ah, Saan ba ito, ano ba ang intensyon ng alalayang agila? At ano ang concept ng alalayang agila? Pero bago po tayo magsimula, kung bago po kayo sa aking channel, pa-like po, pa-share, pa-subscribe, at papindot na rin ang bell button. Okay? Alright. Ang alalayang agila po ay kasama po yan sa tinatawag na culture, tradition and practices ng ating mahal na organisasyon, ang The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Ang alalayang agila ay design yan, yung tinatawag natin na inter-supportive eagles. Ang alalayang agila ay mababasa nyo naman sa Magna Carta, yung tinatawag na inter-supportive eagles. Ang ibig sabihin yan ay ang pagtutulungan ng bawat membro ng agila. Hindi dahil tinulungan ako ni Juan, Kuya Juan, magiging utang na loob ko yun kay Kuya Juan. Tinulungan ako ni Kuya Juan because part yan ng kanyang obligation. Remember doon sa part doon sa ating obligation, moral obligation. A brother eagle is committed to help his brother eagle. So ang alalayang agila po ay design yan upang tulungan or upang magtulungan ang kapwa agila. I mean, upang magtulungan ang kapwa agila financially, physically, emotionally, lahat dapat itulong. Lahat ng mga binibigyan ko ng orientation seminar, during my orient seminar, kapag merong mga applicant, pag dumating sa punto doon sa tinatawag na alalayang agil, lagi kong sinasabi sa kanila na although karamihan sa ating mga kuya ngayon, ang pinapractice nila na alalayang agila is yung kapag merong mga bagyo, may mga lindol, pumupunta sa lugar kung saan tinamaan ang kung saan tumama ang mga sakuna, nagbibigay tayo ng mga relief goods. Okay yun, walang problema doon. No question. Pero remember na ang pinakamalaking bibigyan natin ng alalayang agila ay ang kapwa natin agila. Yan po ay ididisenyo or tawag dito, kumbaga parang ginawa ng ating mga elders upang alalayan ang kapwa agila, because the primacy of our relationship in this fraternity is brotherhood. So the bottom line, o sa madaling salita, ang aalalayan mo na pinakamalaki ang kapwa mo agila. Yung mga pag-alalay natin sa ibang tao, ano na yun? Given na yun, kasi we are humanitarian organization. So yun ang target natin, yun yung trabaho natin, humanitarian services, humanitarian pro patria. Kumbaga parang ang trabaho ng ating organisasyon, ang pinaka-advocacy natin ay ang tumulong sa mga taong nangangailangan. Pero yung word na alalayang agila, design po yan sa kapwa mo agila. Okay, para tulungan ang kapwa mo agila. Now, tama ba? Ito kasi, kaya ko ginawa ang video na ito kasi may nagtanong sa akin, may nag-PM sa akin, sabi niya, Kuya Alex, baka pwede mong bigyan ng paliwanag
patungkol sa Alalayang Agila. Tama ba na i-registered sa Security and Exchange Commission or SEC ang Alalayang Agila Foundation? Tama ba? Well, nasa sa tao po yan kung gagawin niya, kung kumbaga parang i-register niya. Hindi natin mapipigilan ang tao na gustong mag-registered. Kagaya ng ginawa ng kabila, okay? Ngunit, nawawala tayo doon sa intensyon, nawawala tayo doon sa concept ng Alalayang Agila. Uulitin ko, ang Alalayang Agila ay kasama yan sa culture natin, practice natin, tradition natin, as member of the fraternity, as member of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Yang Alalayang Agila na yan. So, para sa akin, hindi ako, kumbaga parang hindi ako nagmamagaling, pero since maging member ako ng organisasyon at base sa ating saligang batas, base sa ating Magna Carta, at base doon sa mga elders natin, yung mga nauna sa atin, ang pakay or ang tumong sa Bisaya or ang target or tawag dito, tumong na noon, Bisaya naman noon. I mean, yung kung ang pinatutunguhan or ang konsepto or ano bang tawag dito, ano yung correct term, kumbaga ang adhikain or adhikain ba ang tumong, ang punto ng Alalayang Agila ay design yan para sa kapwa natin Agila. Okay? Again, ulitin ko, it's a tradition, culture, and practices yung Alalayang Agila. So kung iniregister nila sa Security and Exchange Commission, ibang usapan po yan. Because kung halimbawa, nag-registered sila ng Alalayang Agila Foundation at yun yung ginagamit nila na kumbaga parang tawag dito, kumbaga parang pattern or inihalin tulad or inihambing sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, ay mali po yan. Definitely mali po yan dahil ang Alalayang Agila, uulit-ulitin ko, that is part of our culture, tradition, and practices upang alalayan ang kapwa Agila. Pero yung tawag dito, yung pag-registered sa Security and Exchange Commission, no comment about that. Ano yun? Sarili nilang diskarte yun or sarili nilang pananaw yun. But then again, kasi nagtanong kayo sa akin, being one of the educator of this fraternity, yun po ang aking masasabi. Base sa aking kaalaman sa fraternity at base din sa mga natutunan natin even before yung mga tinuro sa atin ng ating mga seniors. Okay? Now, mayroong mga lumalabas na iba't ibang logo ng Alalayang Agila. Ito yung problema eh. Bawat region, bawat club, nagkaroon ng Alalayang Agila chairman. Okay? Sa national naman, nag-a-appoint tayo ng commissioner ng Alalayang Agila, which is okay yun kasi nasa ating saligang batas na there is a commission on Alalayang Agila. Dapat lang na may mamuno dyan, dapat lang na merong commissioner sa Alalayang Agila. Pero alam mo yung bawat region, bawat club gumawa ng logo nila ng Alalayang Agila. Hindi mo na alam kung ano yung tama, hindi mo na alam kung ano yung mga tawag dito, ano yung mga sabi ko nga, nasa sa tao yun, diskarte nila yun, pero again and again, para po sa inyong kaalaman, ang Alalayang Agila, makailang beses kong ulitin, ano po yan? Kultura natin yan. Okay? Hindi po yan i-design para mangalap ng pera sa labas, mag-ambag-ambag para sa
sa foundation na yan. Actually, walang foundation. Kasi meron tayong tinatawag na Eagles Foundation. Okay? Ewan ko ba kung bakit ang dami kasing nakapasok na magaling. Ang daming nakapasok sa atin na medyo bright at ini-interpret nila yung nababasa nila sa Magna Carta without even consulting wala namang seniority dito. Pero ang sa akin kasi, ibase natin kung ano yung konsepto, kung bakit meron yan, okay? Secondly, ang Alalayang Agila, kaakibat yan ng Talakayang Agila. Okay? Every time na magkaroon tayo ng Alalayang Agila, bago ma-execute ang Alalayang Agila, meron tayong Talakayang Agila. Ang Talakayang Agila is an informal meetings and gatherings, nababasa nyo naman yan, who shall meet regularly and spontaneously to the end and spontaneously to achieve the strong camaraderie. Now, the Talakayang Agila also is an occasion to discuss mutual opportunities. Now, halimbawa, may problema itong si Kuya Juan. Tatalakay natin ang problema ni Juan at i-execute natin for Alalayang Agila. Okay? Sa isang club, sa isang pamilya, normal lang na yung alimbawa, minimum of 25 members na minsan may nagkakaproblema. And then, syempre, bilang magkakapatid, tinatalakay natin yung problema ni Juan upang alalayan siya. Ganun yon. Spiritually, emotionally, physically, and of course, financially sometimes. Huwag naman sanang gawin na, Kuya, Alalayang Agila naman dyan, wala akong pambili ng bigas dito, wala. Okay na yon kasi naintindihan natin. But remember, itong tatandaan nyo, one of the requirements sa pagpasok sa Agila, you must engage in some business, profession, or gainful occupation. Ibig sabihin, may kinikita ka, meron kang income. Okay? Kasi nga, ang dami mong financial obligation sa atin, especially sa mga annual dues, sa monthly dues sa club. Yung pera dapat na nakakalap natin sa monthly dues, maliban doon sa mga plano natin na mga project or yung mga yun ay ginagamit pagdating sa Alalayang Agila when it comes to financial problem. Okay? Iba kasi yung pag-interpret ng iba. Again, iba para sa akin, iba yung pag-interpret nila. Ngayon, ulitin ko, kung yung nagtanong sa akin, not to mention his name, tama ba na i-registered ang Alalayang Agila sa Security and Exchange Commission? Para po sa akin, hindi na kailangan. Hindi na po kailangan because meron na po tayong SEC registration. Ang The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles ay bahagi sa kanyang kultura ang tinatawag na Alalayang Agila. So, it is not necessary na i-register yan sa Security and Exchange Commission. Pero yun nga lang, quote-unquote, may mga nagsasabi na, ayoko magsalita dahil ito po ay isang vlog at baka gamitin pa sa akin ng iba para batikusin or di kaya baka malabel pa tayo diyan. Okay? Anyway, yung pong mga kuya natin na gustong magtanong, lalong-lalo na sa mga seminar natin na medyo nakalimutan yung itanong, pwede nyo po akong i-PM, pwede kayo mag-comment dito at pag nabasa ko, gagawan po natin ng video. So, I hope na naliwanagan kayo regarding itong Alalayang Agila. At sana po yung mga kuya natin na hindi naman yung mga kuya natin na medyo nag-aalala nga, yung mga kuya natin na nag-aalangan magtanong,
in person or tawag, pwede nyo pong akong i-PM or pwede kayong mag-comment sa aking video na ito, at pag nabasa ko, yun po, bibigyan natin ng linaw sa abot ng ating makakaya. Okay? So maraming salamat po. By the way, marami pa po tayong ilalabas na video, yung pagpunta natin ng Singapore, at kasalukuyan nandito tayo ngayon sa Qatar, may gaganapin na chartering dito. Kaya lang ho, dahil ang ginagamit ko lang po ay cellphone, wala pa po tayong laptop, at CapCut pa rin ang ginagamit natin for the meantime. Wala rin tayong alalay para mag-edit saka nagbibideo. Minsan nga nahihirapan ako kasi nga hindi ko na namamalayan pag may pinupuntan kami, hindi ko na makita yung mga view. Hindi ko na makita yung mga puro ako video, kakain, magbibideo, mga ganun ba. So minsan sabi ko, mahirap pala itong ginagawa ko, itong mag-vlogs. Pero honestly speaking, ginawa po itong vlogs maliban sa travel, maliban sa lifestyle. Ang pinaka punto ko dito is itong organisasyon natin para na-update po kayo from time to time kung ano yung mga pwede nating pag-usapan, pwede nating bigyang linaw. Kasi minsan pag nagkakaroon tayo ng mga leadership training or leadership seminar, hindi siya training, leadership seminar about sa Eagles, yung tinatawag natin na lead seminar or lead seminar. Hindi po leads seminar ha, it's lead seminar. Okay? So, pag nagkakaroon tayo ng ganyan, minsan yung mga kuya natin at mga ate natin ayaw magtanong dahil nahihiya. Wag po kayong mahiya pag may mga ganyan na seminar. Kung hindi man ako ang nagbibigay sa inyo ng seminar sa mga, let's say, audience or leads, kahit sinong field director po ang magbigay sa inyo ng mga seminar na like lead seminar, napaka-importante yan. Dahil bawat sulok ng organisasyon dapat nalalaman ninyo. Huwag po kayong mahiya, huwag po kayong atubiling magtanong dahil binayaran nyo sila. Nagbigay kayo ng honorarium sa kanila at nararapat din na sagutin nila yung mga tanong nyo. So anyway, mga kuya and ate, hanggang dito na lang ang aking video dahil matagal na tayong hindi nag-usap-usap. Ginawa ko lang itong video kasi may nag-PM sa akin. Okay? Sabi niya, wag muna pong banggitin ang aking pangalan dahil talagang medyo nalilito na ako. Ang dami kasing lumalabas ngayon. Bawat region merong Alalayang Agila. Hindi po masama na gumawa kayo ng sarili ninyong diskarte, pero dapat hindi siya contradicted doon sa mga natin, at saka hindi siya dapat lumalagpas doon sa pamantayan ng ating organisasyon. Okay? So again, ito po ang inyong Kuya Alex, Senior Field Director of the Philippine Eagles Institute of Leadership. Mabuhay po kayo at magkita-kita tayo ulit. Mabuhay ang Agila!